Forget the past. Kalimutan mo na ang nakaraan. Yung mga masasakit, yung dating ikaw, yung madilim mong buhay. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo po kung bakit nasabi ni Paul yan? Before niya kasi ma-encounter si Jesus, siya ang manguusig ng mga mananampalataya. Isa sa pinakamatindi, sinang-ayunan niya ang pagbato kay Stephen hanggang sa mamatay sa Acts chapter 7. At sa lahat ng makasalanan, itinuring niya ang kanyang sarili bilang pinaka-makasalanan. Kung titignan natin, napakabigat ng kanyang nakaraan. Parang wala nang chance, wala nang pag-asa para gamitin pa ng Panginoon. And maybe, baka ganito tayo. May mga araw, buwan, o taon na lumipas na, lumayo tayo sa Diyos, nagrebelde tayo, mas pinili pa natin ang makamundo, namuhay tayo sa kasalanan. At sa tingin mo ngayon, wala ka ng pag-asa. Tingin mo na sa sarili mo, hindi ka na mababago. Kapatid, makinig ka. Kung nagawa ng Diyos na baguhin si Paul, kaya ka rin niyang baguhin. Kaya anuman ang nakaraan mo, gaano man yan kadilim, katulad ni Paul, kalimutan mo na. Bitawan mo na ang mga pabigat, ang kasalanan, ang guilt, ang shame, unforgiveness, mga bagay na naglalayo sa iyo sa Diyos. Kasi may mas magandang inihahanda ang Diyos sa future mo. Kapag palagi tayong nakatingin sa nakaraan, maaaring hindi natin makita o maranasan ang bagong gagawin ng Diyos in the future. Sabi niya sa verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi niya dyan, nagpapatuloy ako. Yan ang buhay. Hindi buhay na laging nakatingin sa nakaraan, kundi buhay na patuloy na sumusunod kay Kristo. Kapatid, forget the past, but don't forget God's grace. Dahil ang biyaya ng Diyos ay mas dakila kaysa sa pinakamadilim mong nakaraan. Kaya simula ngayon, huwag nang mamuhay na laging nakatingin sa nakaraan. Mamuhay na nakatingin kay Kristo.